Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1987 dahil sa nakakakilabot na pangyayari sa buhay ng aking ina. Nagpasya si tatay na lumipat sa malayong baryo sa Santa Negra. Maraming beses na kaming nagpalipat-lipat ng tirahan dahil palagi pong hinahabol ng aswang si nanay. Pilit na kinukuha ng aswang ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hindi ko po alam kung dahil ba yon sa aking kakambal na ahas o sadyang lapitin lamang po ng mga aswang ang mga buntis na babae. Bata pa lamang po ako noon ay isa na akong ganap na albularyo o manggagamot. May kasanayan na rin po ako sa paggamit ng mga orasyon. Ngunit ang aking kakayahan ay sinubukan ng isang matinding pangyayari nang makaharap ko po ang pinakamalakas na pinuno ng mga aswang na manananggal. At doon nga po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalan na Eloy. At ito ang aking kwento. Bilisan niyo sa paglalakad. Nararamdaman ko na para bang merong nakasunod sa atin na nilalang. Bakit po kasi dito po tayo binaba ng tricycle driver na yun, tay? Naglakad po tuloy tayo ni nanay. Baka mahirapan po siya dahil po sa kondisyon niya. Ay nako, hindi ko nga rin alam kung bakit dito tayo binaba ng driver na yun, anak. Abay, sa dinami-rami ng lugar na pwede niyang pagbabaan sa atin, dito pa niya tayo binaba sa kalsadang walang katao-tao. Saan po ba talaga tayo pupunta, tay? Doon muna tayo sa bahay ng kaibigan ko, sa dulo ng baryo na Santa Negra. Pero mukhang malayo pa tayo ron, anak. Tingin ko nga rin po, tay. Mukhang mahihirapan din po tayo na marating kagad ang lugar na yun dahil sa kalagayan po ni nanay. Isa pa, gabi na po at malayo pa ang kailangan lakarin bago tayo makarating sa baryo ng Santa Negra. Tsaka, tay, nakakatakot po ang lugar na to dahil puro talahib ng paligid. Hindi po natin alam kung anong klaseng nilalang ang maaaring gumambala sa atin dito, tay. Ano na pong gagawin natin? Ay, ano ba yan? Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Kailan ba matatapos ang paghihirap natin ito? Huwag po kayong panghinaan ng loob, tay. Ilang buwan na rin naman po tayong nagpapalipat-lipat ng tirahan eh. Ngayon pa po ba kayo mahihirapan? Dapat po, masanay na po tayo. Dahil madalas natin itong ginagawa. Alang-alang po sa kaligtasan po ni nanay. Ikaw naman, Marina. Kumusta ka? Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Sumagot ang aking ina na si Marina sa tanong na yon ni tatay at sinabi niyang ayos lang siya at huwag siyang alalahanin. Kaya naman nakahinga ng maluwag ang aking ama na si Rodel nang makitang ayos lamang ang kanyang asawa. Habang naglalakad kami sa mabatong kalsada, nakabunot naman ang itak ni tatay upang paghandaan ang nilalang na maaaring umatake sa amin. Palaging may takot sa aming dibdib sa tuwing lumilipat kami ng tirahan dahil pakiramdam naming tatlo, palaging merong nakasunod sa amin na aswang. Wala kaming dalang gasera at umaasa lamang kami sa liwanag ng sikat ng buwan, kaya kahit papano ay naaaninaw namin ang daan. Ako naman, sukbit ko
ang bag ko sa aking likod. Gawa ito sa uway para makahinga sa loob ang aking kakambal na ahas. Tama kayo sa inyong narinig. Meron akong kakambal na ahas na pinangalanan ko sa pangalang Nathaniel. Kasama ko siyang lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at kambal din ang aming pusod na siya ko namang ginagamit na proteksyon kapag ako ay nanggagamot. Maya-maya pa ay saglit kaming tumigil sa paglalakad at inilinga ang aming paningin sa buong paligid. Eloy anak, bantayan mo nanay mo. Nararamdaman ko talaga na mayroon tayong kasama sa lugar na ito. Itinutok ni tatay ang kanyang itak sa paligid at naging mailap ang kanyang mga mata. Ako naman, lumapit ako sa aking ina. Nagbuhos ako ng asin sa paanan niya. Dali-dali ko ring dinukot mula sa aking bulsa ang aking bote na mayroong laman na kulay berdeng langis. Saka ko yun ipinunas sa tiyan ni nanay. Pagkatapos ay lumapit sa amin si tatay at hinawakan niya ang kamay ng aking ina. Saka kami nagpatuloy sa paglalakad. Kakaibang aswang ang nakasunod sa atin, anak. Kaya maging alisto ka sa paligid. Opo, tay. Nakaanda naman po ako. May dala din po akong asin. Kaya hindi siya basta-bastang makakalapit po kay nanay. Marina, dito ka lang sa gitna namin ni Eloy. Maging alerto ka rin sa paligid mo at protektahan mo ang anak natin. Nakita kong iniyakap ni nanay ang kanyang mga braso sa kanyang tiyan habang bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Ilang saglit lang ang nakalipas, nakarinig ako ng pamilyar na kaluskos mula sa aming likuran. Sabay kaming tatlo na napalingon sa hulihan ng aming daan. Nagkatinginan kaming tatlo at mas nilakihan pa namin ang hakbang ng aming mga paa. Diyos ko, gabayan niyo sana kami. Lalong-lalo na po ang aking asawa. Halata ang panginginig sa katawan ng aking ama at ina dahil sa labis na takot na kanilang nararamdaman. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun, hindi na ako humihinga dahil sa pag-aalala. Maya-maya pa ay nagulat kami sa biglang paggalaw ng talayban. Humarang si tatay at doon niya itinutok ang kanyang hawak na matalas na itak. Sino yan? Magpakita ka! Huwag kang sunod na sunod sa amin habang nagtatago ka dyan sa talayban. Magpakita ka! Ngunit walang nagpakita sa amin na nilalang. Muli kaming nakarinig ng kaluskos mula sa kabilang daan. Kasunod ng paggalaw ng talayban, napatitig kami roon at napansin namin na parabang may tumakbo roon na mabilis. Kaya doon nabaling ang atensyon ng aking ama habang nakatutok pa rin ang kanyang itak. Tuluyan na nga kaming tumigil sa paglalakad at pinakiramdaman namin ang buong paligid hanggang sa lumitaw ang isang anino mula sa talayban. Napaatras kami ng hakbang at mas lalong nagsiksikan sa gitna ng daan. Aswang! May aswang sa ating harapan! Mag-asin anak, ihanda mo para sa oras na magmadalisin sa pag-atake niya. Sabuyan mo kagad siya ng asin para mapigilan natin siya at hindi agad makalapit sa iyong ina. Tay, natatakot po ako eh. Baka makuha niya po si nanay. Ano pong gagawin natin? Huwag kang matakot anak. Kailangan mo maging matapang para sa iyong ina. Mas lalong itinutok ni tatay ang kanyang itak sa nilalang na nakatayo sa aming harapan. Nakangising lumapit ang nilalang habang tumutulo pa ang malapot nitong laway. Titig na titig siya sa tiyan ng nanay ko. Humarang ako at hinawakan ko ang braso ni nanay.
Habang sa kabila ng aking kamay, dakot ko ang maraming asin. Idinipa ng aswang ang kanyang kamay, kaya't tinamaan ng liwanag ng buwan ang kumikislap niyang mga kuko na parabang mga kutsilyo. Huwag kang lalapit! Papatayin kita! Hindi ako nagbibiro! Pupugutan talaga kita ng ulo! Ang sanggol lamang sa sinapupunan ng babaeng yan ang kailangan ko. Kung hindi niyo sa kanyang ibigay sa akin, mapipilitan akong pati kayo ay lapain ka. Hindi! Hindi mo makukuha ang anak ko, impakta ka! At hindi mo masasaktan ang pamilya ko! Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo sila makuha sa akin! Malakas na tumawa ang aswang. Imbis na matakot sa hawak na itak ng aking ama, mas lalo siyang humakbang papalapit sa aming tatlo. Hindi ito nag-atubili sa pagsugod. Lumundag ito patungo sa kinaroroonan ng aking ama. Hinampas naman ni tatay ng kanyang matalas na itak ang balikat ng aswang. Ngunit nakita ko na naghilom ang sugat nito. Napaatras ang aking ama upang lumapit sa amin. Sa muling pag-atake ng aswang, isinaboy ko sa kanya ang dakot-dakot kong asin. Tumama yon sa buo niyang katawan. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot nitong pag-angil habang hindi nito maintindihan kung ano ang una niyang hahawakan sa kanyang katawan. Aray ko! Ang sakit! Magbabayad kayo sa ginawa niyo ito sa akin! Anak, sabuyan mo pa! Nasasaktan siya, tumuusok ang kanyang katawan sa ginawa mo! Bilisan mo, Eloy! Sabuyan mo! Isinaboy ko sa katawan ng aswang ang natitirang asin sa aking kamay. Kaya naman, mas lalo itong nagwala. Nang makabawi siya ng lakas, tumayo siya at muli siyang umatake. Pasugod sa aming kinaroroonan. Ngunit agad itong sinalubong ni tatay ng taga. Nag-iwan yon ng malalim na sugat sa dibdib ng aswang. Napadaing ito sa labis na sakit. Ngunit imbis na umatras, ay mas lalo pa itong nagalit. Sa isang mabilis na galaw, ang sinugod naman ng aswang ay ang aking ina. Ngunit mabilis na hinarap ni tatay ang aswang at magkakasunod na taga ang ginawa niya. Napaatras ang nilalang dahil sa tama niya sa katawan. Ngunit sa pagkakataong yun ay mas lalong naglaway ang aswang habang hindi inaalis ang tingin niya sa tiyan ng aking nanay. Nagsalita si nanay habang nakikiusap sa aswang. Natigilan niya na kami. Ngunit malakas na tawa ang itinugoy niya sa sinabing yun ni nanay at saka siya muling nagsalita. Titigil lamang ako sa pag-atake kapag nakuha ko na ang sanggol sa sinapupunan mo, kapag nakain ko na ang kanyang laman at kapag nasipsip ko na ang kanyang dugo. Magkakaroon ako ng walang hanggang lakas na kapangyarihan at magagawa ko na ang mga bagay na gusto ko. Hindi! Hindi ako papayag na mangyari yun! Tay, huwag niyo po nga hayaan na makuha ng aswang si nanay. Oo anak, pinapangako ko yan. Hindi ko hahayaan na masaktan ng nanay mo ng aswang na yan. Kaya bantayan mo siyang mabuti habang nakikipaglaban ako sa halimaw na to. Protektahan mo nanay mo. Opo, tay. Mag-iingat po kayo. Huwag mo na subukang ipagtanggol ang pamilya mo, lalaki. Wala ka na rin namang magagawa. Hindi mo ako mapipigilan. Walang tutulong sa iyo rito. Isa pa, hindi rin ako madaling sumuko. Kapag ginusto ko, makukuha ko. Kahit na ano pa ang mangyari. Umakto ang aswang na muling susugod. Pero bago pa yon, ay nakarinig kami ng malakas na halinghing ng kabayo. Mula sa madilim na bahagi ng kalsada, natigilan ang aswang. Tila natakot siya sa huni na yon ng hayop. Nagpalinga-linga siya sa paligid habang pilit na pinakikinggan
ang pinagmumula ng tunog. Nang hindi na naulit ang halinghing ng kabayo, sinubukan ulit ng aswang na atakihin si tatay. Tinamaan siya ng kalmot sa dibdib. Napadaing siya sa labis na sakit. Kaya naman, pareho kaming napasigaw ni nanay dahil sa labis na pag-aalala. Aatake ulit sana ang aswang nang mula sa talahiban ay biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na may dalang itak. Agad nitong sinunggaban ng taga ang aswang at nagpambuno silang dalawa. Kasunod nun, sinabuyan niya ito ng asin sa katawan. Bigla akong nakaramdam ng tuwa nang makita ang matandang lalaki na mahusay makipaglaban sa aswang. Sa pag-ikot ng matandang lalaki para sipain ang aswang, tinamaan niya ito ng malakas sa dibdib na siyang naging dahilan upang mapabagsak ito sa mabatong kalsada. Mabilis na bumangon ang aswang at muling nagsalita. At sino ka naman na pakialamero ka? Huwag mo akong pakialaman. Hindi ikaw ang pakay ko rito, kundi ang babaeng buntes. Ibigay nyo na lamang siya sa akin nang hindi na kayo madamay sa galit ka. Hindi ako natatakot sa'yo na madamay sa galit mo, hayop ka. At hindi mo rin kailangan na malaman kung sino ako. Ikaw ang binibigyan ko ng pagkakataon ngayon para umalis na sa baryong ito. Dahil kung ipipilit mo na kunin ang sanggol sa sinapupunan ng babaeng ito, ako mismo makakalaban mo at hihilahin ko dila mo hanggang sa lumawit ng tuluyan. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo na nakilala mo ko. Galit na umangil ang aswang at sinugod ng kalmot ang matandang lalaki. Nagpambuno silang dalawa. Walang gustong magpatalo na parabang matagal na silang magkaaway. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na makalapit sa kinaroroonan ng aking ama. Inalalayan ko siyang tumayo at inilayo ko siya sa dalawang naglalaban. Bawat pag-atake nila sa isa't isa ay agad nilang naiiwasan. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang itak at mabilis yun na tumama sa balikat ng aswang. Napaatras ang halimaw dahil may naramdaman itong kakaibang sakit mula sa sugat nito. May katas ng luya at bawang ang talim ng aking itak. Kung inaakala mo na mapapagaling mo ang sugat mo, nagkakamali ka, impakta ka. Dahil hindi na yan maghihilom kahit na anong gawin mo. Habang nabubuhay ka, pahihirapan ka na sugat mo at mararanasan mo ang kakaibang sakit na unti-unting bubulok at kakain sa laman mo. Kaya naman, simulan mo ng magdasal kung marunong ka. Bumakas ang takot sa muka ng aswang at hinawakan nito ang nakabuka niyang sugat. Ngunit bago pa ito makapag-isip para tumakas, muling hinataw ng taga ng itak ng matandang lalaki ang balikat ng aswang. Subalit naging maingat na ito. Kasunod ng pag-atras ng aswang mula sa matandang lalaki. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako hanggat hindi ko nakukuha ang sanggol. Gaganti ako. Gaganti ako. Lalong-lalo na sa'yo. Pakialamerong matandang. Sa isang iglap ay mabilis na tumakas ang aswang. Nawala ito sa madilim na bahagi ng talayban at hindi namin nalaman kung saan na siya nagpunta. Naiwan kami na bakas ang takot sa muka. Agad ko namang nilapitan ang matandang lalaki para sa kanya ay magpasalamat. Lolo, maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo po sa amin. Hulog po kayo ng langit. Hindi po namin malilimutan ang ginawa niyo pong pagtulong sa amin. Walang anuman yun, iyo. Ang mahalaga
ay naitaboy ko ang aswang. Siya ang kinatatakutang aswang na matagal nang namiminsala sa mga buntis sa baryong ito. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahuhuli dahil talaga namang masyado siyang mailap. Ngayon ko lang din siya nasugatan. Kaya kahit papano ay nakikita ko ng pag-asa na darating ang araw ay mapapatay ko rin ang hayop na yon. Tatang, baka po may alam kayo na bahay na pwede po namin pansamantalang matuluyan. Masyado na po kasing masakit ang sugat ko sa dibdib. Para po akong nangihina. Albularyo po ang aking anak at magagawa niya po akong gamutin. At kailangan lang po namin ay bahay na matutuluyan. Nako, tamang-tama pala. Meron akong bakanting bahay sa gitna ng talayba na to. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo ron. Dahil marami rin ang bahay na nakatayo roon. O siya, sige na. Tara na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito nang magamot na kagad ang sugat mo. Marami pong salamat, Tatang. Mabuti na lang po at nagkataon na albularyo ang aking anak. At may gagamot po sa sugat ko kahit papano. Iinam naman. Hindi ko akalain na sa murang edad ng batang ito ay meron na siyang kakayahan na manggamot. Hindi ko nga rin po inaasahan ang bagay na yon. Dahil hindi naman po ako isang albularyo. Husa lamang po niya yung natutunan sa madalas niyang panonood sa panggagamot ng matanda naming kapitbahay na isa rin pong albularyo. Aba, pambihira siyang bata. Mahusay ang kanyang kakayahan na matandaan ang mga bagay na yon. Hala, sige na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Magmadali tayo. Agad kaming sumunod sa matandang lalaki na nakilala namin sa pangalang Lolo Temyong. Halos tumagal ng kalahating oras ang paglalakad namin bago kami nakarating sa kinaroroonan ng sinasabi nitong bahay. Maayos naman ang nadatnan naming kubo. Gawa yun sa pawid at kawayan. Ngunit ang masasamang tingin ng mga tao roon ang hindi ko nagustuhan. Nagbubulungan sila habang nakatingin sa aking ina, lalo na nang makita nila ang itsura ng aking ama habang may sugat siya sa dibdib. Tila naintindihan naman ni Lolo Temyong ang dahilan kung bakit naging balisa si nanay at si tatay. Huwag niyo silang pansinin. Nag-aalala lamang sila dahil meron na namang buntis sa baryong ito. Iniisip nila na baka muling sumalakay ang mabangis na manananggal. Ano po? May aswang po manananggal dito? Oo, Eloy. Ngunit, ito lamang ang alam kong ligtas na lugar para sa iyong ina. Kaya wag na kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa inyo rito dahil may pagkakaisa ang mga tao rito. Naiintindihan ko na po kung bakit ganyan na lamang po ang tingin nila sa amin. Tatang Temyong, ano po bang lugar ito? Narito tayo sa bukana ng Santa Negra. Aba teka, bakit mo ba naitanong, Harodel? Akala ko po kasi wala pa ho kami sa baryo ng Santa Negra. Ay sabi po ng kaibigan ko, sa dulo raw po ng baryo ng Santa Negra, matatagpuan ang kanyang bahay. Nako, aabutin pa ng 1 oras na paglalakad bago nyo marating ang dulo ng baryong ito. Kaya tama lamang na dumito na muna kayo para makapagpahinga. Hala, sige na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay at doon na tayo mag-usap. Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay agad na isinarado ni Lolo Temyong ang pintuan at mga bintana. Saka siya lumapit sa amin at kinausap niya si tatay. Pansamantala, ay dumito muna kayo sa bahay ko habang hindi pa gumagaling ang sugat mo, Rodel. Maraming salamat po sa inyo, Tata Temyong. Kung hindi ho kayo dumating kanina, baka napano na po ang asawa ko. Hindi ko yun hahayaang mangyari. Lalo na kay Marina. Ililigtas ko kayo dahil ayoko nang maulit ang mga nangyari noon sa mga buntis na nakatira dito.
marami sa kanila ang napahamak. O siya, sige na Eloy. Simulan mo na ang panggagamot sa sugat ng iyong ama. Kailangan ko na rin umalis dahil marami pa akong aasikasuhin sa bahay. Maraming salamat po talaga, Lolo Temyong. Pagkatapos magpaalam ni Lolo Temyong ay agad na siyang lumabas ng bahay. Ibinili niya sa amin na isarang mabuti ang pintuan. Agad ko naman na sinimulan ang panggagamot sa sugat ni tatay. Tinanggal naman ni nanay ang pang-itaas na damit ng aking ama at tumambad sa aming paningin ang 3 sugat niya sa kanyang dibdib mula sa kalmot ng aswang. Si nanay naman ay hindi maiwasan ang hindi mapaiyak habang ginagamot ko si tatay. Palagi na lamang daw nasusugatan si tatay sa tuwing ipinagtatanggol siya nito. Dahil doon, malungkot na nagsalita ang aking ama at bakas din sa kanyang muka ang matinding pag-aalala para kay nanay. Marina naman, huwag ka nang umiyak. Natural na ipagtanggol kita dahil asawa kita. Mahal kita, Marina. Kaya sana naman, huwag kang panghinaan ng loob. Isipin mo, ang anak natin sa iyong sinapupunan. Masama sa iyo ang palagi na lamang nalulungkot. Pasasaan pa at makakaraos din tayo. May awa ang Diyos. Dahil sa sinabi ni tatay, mas lalong napahagulgol ng iyak si nanay. Para bang may maso na pumupukpok sa aking dibdib habang nakikita kong nahihirapan ang aking mga magulang. Ipinagdasal ko na lang na sana ay palagi kaming gabayan ng Panginoon at palaging iiwas sa lahat ng uri ng kapamakan. Maya-maya pa ay muling nagsalita si tatay at sa pagkakataong yun ay kalmado na rin si nanay. Eloy, sige na. Samahan mo na nanay mo sa magiging silid namin at magbabantay muna ako rito sa sala. Agad kong inihatid si nanay sa kanyang silid. Pagkatapos ay inihanda ko ang mga gagamitin ko sa paglalagay ng proteksyon sa loob ng bahay. Nadatnan ko naman na malalim ang iniisip ni tatay habang nakaupo siya sa bangko na gawa sa kawayan. Tay, bakit po? Parang ang lalim po ng iniisip niyo ah. Nag-aalala lamang ako sa nanay mo, anak. Hindi lang naman ito ang unang beses na nangyari sa amin to. Nangyari na rin ito sa amin noong nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. Pangalawang beses ito at kakaiba ang takot na nararamdaman ko ngayon. Para bang sadyang nanganganib ang buhay ng nanay mo sa tuwing nagbubuntis siya. Kung nagawa niyo pong mailigtas si nanay noon, tay, bakit nag-aalala po kayo ngayon? Hindi na po malalagay sa panganib ang buhay ni nanay dahil 2 na po tayo magtatanggol sa kanya. Pasensya ka na sa akin, anak. Hindi ko dapat nararamdaman ang bagay nito. Hindi dapat ako panghinaan ng loob. Wala po kayong dapat naihingi ng pasensya, tay. Dahil nakita ko naman po ang pagsisikap nyo para mailigtas po si nanay. Ang ipinagtataka ko lamang po, bakit po ba palaging hinahabol ng aswang si nanay? Kahit saan po tayo magpunta, tay, palagi po may nakasunod po sa atin na masasamang nilalang. At nangyari po yun, simula po na magbuntis si nanay sa pangalawa kong kapatid. Siguro, anak, ay may kaugnayan ito sa nakaraan ng iyong ina. Nakaraan na ano po, tay? Nakaraan, tungkol sa nangyari kay Marina nung dalaga pa siya. Minsan na siyang minahal ng isang tikbalang. Kaya iniisip ko na baka dahil doon, kaya nangyayari ito sa kanya. Kanina, narinig ko na naman ang huni ng kabayo habang inaatake tayo ng aswang. Alam kong hindi yun huni ng isang ordinaryong kabayo, kundi huni yun ng isang tikbalang. Kung ganun, tay, ang ibig niyo po sabihin palagi po tayong sinusundan ng tikbalang at palagi po siyang nakabantay kay nanay. Tama ka, anak. Yun talaga ang kutob ko
Dahil narinig ko na rin yun dati nung buntis pa nanay mo sa'yo. Sa tuwing nalalagay sa panganib ang buhay ng nanay mo, nakakarinig kami ng huni ng kabayo. Kaya malakas ang kutob ko na narito rin ang tikbalang. Hindi ko lang alam kung ano ang tunay niyang motibo at kung bakit hanggang ngayon ay palagi pa rin siyang nakasubaybay sa iyong ina. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang mga sinabi ni tatay. Ngayon ko lang nalaman na mayroong nagmahal kay nanay na isang nilalang na taga-kabilang mundo. Bigla kong kinilabutan at nagkaroon ng interes na malaman ang tungkol sa tikbalang. Kaya naman naupo ako sa tabi ni tatay at nakinig pa sa kanyang kwento. Tinanggihan ni Marina ang pag-ibig na inaalok ng tikbalang sa kanya. Hindi niya yung matanggap, anak. At ayon sa kwento ng iyong nanay, narinig niya na isinumpa siya ng tikbalang na magkakaroon siya ng anak na may kambal na ahas. Ang anak raw ni Marina ay hahabulin palagi ng aswang hanggat hindi siya naisisilang sa mundo. Dahil yun daw ang kapalit ng pagbibigay niya ng sakit sa damdamin ng isang nilalang na taga-kabilang mundo. At sa tingin ko, nangyayari na ang sumpa, anak. Dahil nagkaroon ka ng kambal na makamandag na ahas. Sinasabi niyo po bang baka may kambal din po na ahas ang kapatid ko sa sinapupunan po ni nanay? Oo, anak. At yun ang dahilan kung bakit hinahabol siya ng mga aswang. Natatandaan ko na ang nilalang na umatake sa atin kanina ay siya rin ang aswang na umatake noon kay Marina. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit palagi niya tayong nasusundan. Nahulog din ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ko ang sinabing yun ni tatay. Bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil sa kakaibang takot na nakita kong bumakas sa muka ng aking ama. Maya-maya pa ay biglang gumalaw ang kakambal kong ahas mula sa loob ng aking bag. Kaya naman, kinuha ko yun at binuksan ng takip. Inilabas ko si Nathaniel. Saka ko siya pinagapang sa aking kamay at braso. Narinig mo rin ba yun ha, Nathaniel? Nasa panganib ang buhay ng nanay natin. Kaya tulungan mo ako ha. Tulungan mo akong protektahan si nanay. Madalas kong kausapin ang kakambal kong ahas sa tuwing nakakaramdam ako ng pag-aalala. Napansin ko naman na titig si tatay sa aking kakambal. Hindi kaya si Nathaniel ang may dalang kamalasan sa buhay natin, anak? Napatayo ako sa aking narinig. Hindi ako makapaniwalang nasabi yun ni tatay. Saka ko tinakluban ng aking palad ang ulo ng ahas. Tay, ano po ba sinasabi nyo? Hindi po nagdadala ng kamalasan ng kapatid ko. Anak nyo rin po ang ahas na to. Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan sa kakambal ko? Alam niyo naman po na may kakayahan si Nathaniel na maintindihan kung ano ang sinasabi natin sa kanya. Pasensya ka na, anak. Pasensya na rin sa'yo, Nathaniel. Hindi ko sinasadya ang aking mga nasabi. Saka ko lamang inalis ang aking palad sa ulo ng kambal kong ahas at napansin ko na meron siyang bagong palit na kaliskis o nagluno na naman siya ng kanyang balat. Kinuha ko yun at isinilid sa aking bulsa. Yung kasi ang madalas kong ginagamit sa panggagamot sa mga nagiging pasyente ko na buntis. O sige na, anak. Matulog na kayo ni Nathaniel. Kalimutan niyo na ang mga nasabi ko. Ako na ang bahalang magbantay dito sa sala. Pagkasabi ni tatay, ay agad na akong tumalikod sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto, inilapag ko ang ahas sa katre. Saka ako nahiga sa kanyang tabi. Napatitig ako sa mukha niya habang nakatingin din siya sa akin. Nathaniel, alam ko narinig mo ang sinabi ni tatay kanina. Ikaw na ang balang magpasensya sa ama natin ha. Sige na, matutulog na ako.
At wag na wag kang aalis sa tabi ko ha. Hindi natin kabisado ang lugar na to. Baka mawala ka at mapahiwalay sa amin. Agad kong ipinikit ang aking mga mata. Dala ng labis na pagod, agad akong nakatulog. Kinabukasan ay narinig ko ang mga tao na nagkakagulo sa labas ng bahay. Napabalikwas ako ng bangon at pinakinggang mabuti ang boses ng mga taong nag-uusap. Maya-maya pa ay pumasok sa silid ko si tatay. Kasama niya si Lolo Temyong. Anak, maraming tao sa labas. Gusto raw nilang magpagamot sa iyo. Nalaman nila mula kay Tatay Temyong na isa kang albularyo. Pasensya ka na, Eloy, ah. Nakita ko kasi ang babaeng buntis kanina habang namimilipit siya sa lapis na sakit. Hindi ko naman siya matiis at naalala ko na marunong ka nga palang manggamot ng mga buntis. Tingin ko kasi ay inaaswang siya. Napatingin ako kay tatay. Tumango siya bilang pagsang-ayon na gamutin ko ang babae. Bumaba ako ng katre at lumabas ako ng silid. Kasunod ko ang aking ama, kasama si Lolo Temyong. Nadatnan ko na nakaupo sa bangkong kawayan si nanay. Katabi niya ang babaeng buntis habang namimilipit pa rin ito sa labis na sakit. Lumapit ako sa babae at naupo ako sa tapat niya habang ang asawa naman nito ay nakatayo sa tabi niya. Hinawakan ko na muna ang kanyang pulso upang malaman ko kung totoong buntis siya. Nang matiyak ko na mabilis ang pintig ng kanyang pulso, ay muli akong tumingin sa muka ng babae. Ano pong pangalan niyo? Sumagot ang babae. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Sarah. Kailangan ko kasing malaman ang pangalan ng bawat pasyente ko dahil yun ang sinasambit ko kapag nagsisimula na akong umusal ng orasyon. Natutunan ko naman ang bagay na yun sa namatay kong kapitbahay na isa ring albularyo na si Lolo Domeng. Ilang sandali pa ay dinukot ko mula sa aking bulsa ang mutya ng kambal na pusod. Ito mismo ang pusod namin ni Nathaniel. Nababalutan ng mutya ng kulay pulang tela na pangunahing kontra sa masasamang enerhiyang kakapit sa aking katawan mula sa mga elemento habang nanggagamot ako. Pagkatapos ay inilapat ko yun sa tiyan ni Aling Sara. Bigla pong uminit ang mutya sa inyong tiyan, Aling Sara. Kaya natitiyak ko po na inaaswang po kayo. Saan po ba kayo pumupunta sa tuwing sumasapit po ang 4:00 ng hapon? Nagkatinginan ang mag-asawa dahil sa tanong ko at sinabi ni Aling Sara na meron daw siyang dinadalaw na puntod sa gitna ng kakahuyan. Sa tuwing sumasapit daw ang 4:00 ng hapon, nagtitirik siya ng kandila roon dahil dun daw siya naagasan sa unang anak nila ni Mang Henry. Iwasan niyo po muna ang pumunta ron, Aling Sara. Malasinulid lamang po ang dila ng isang aswang. Kaya hindi niyo po mararamdaman kung nakadikit na po ang dila niya sa tiyan niyo. Yun po ang posibleng dahilan kung bakit po sumasakit ang tiyan niyo. Ang tawag po sa ganung paraan ng aswang ay pang-amoy. At kapag sumasakit po ang tiyan niyo, nangangahulugan po na nasa malapit po lamang ang aswang. Pagkatapos kong maipaliwanag kay Aling Sara ang mga kailangan nilang gawin, sumulyap ako sa gawin ni tatay na mataman lang na nakatingin sa akin. Tay, kailangan ko po ng bao na merong baga. Kailangan ko po lagyan ng langis ang tiyan ni Aling Sara. Dahil wala po siyang anumang proteksyon laban sa pang-amoy ng aswang. Sige anak, ikukuha kagad kita. Isang tango ang itinugon ko kay tatay. Pagkatapos ay napatingin naman ako sa gawi ni Lolo Temyong. Kaya naman napansin ko
na marami ng tao sa loob ng bahay namin habang nakikiusyoso sila sa ginagawa ko. Nagtataka sila dahil bata pa raw ako, ngunit marunong na raw ako na manggamot. Ilang sandali pa ay bumalik si tatay at may dala na siyang bao na merong baga. Inilapag niya yon sa sahig. Saka ko inilagay roon ang pinagpira-piraso ko na kaliskis ng ahas mula sa kakambal ko na si Nathaniel. Pagkatapos ay inilapit ko yon sa aking muka at pumikit ako habang sinasambit ko ng mahina ang orasyon. Saka ko itinapat ang bao sa talampakan at sinapupunan ni Aling Sara. Mabilis ko lang yun ginawa. Nang matapos ako sa pagpapakalat ng usok sa paligid ni Aling Sara, kumuha naman ako ng langis mula sa aking garapon at uling mula sa nasunog na kaliskis ng ahas. Pinagsama ko ang mga yon at dinurog. Saka ko inihaplas sa tiyan ng babae. Pagkalipas lamang ng 5 minuto, gulat na gulat si Aling Sara nang biglang nawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Salamat naman po, Aling Sara, at guminhawa na po ang inyong pakiramdam. Isa pa, kailangan palagi po kayo may proteksyon sa inyong tiyan. Teka, sandali lang po ah. May bawang po ba kayo sa loob ng bahay nyo? Tumango si Aling Sara at sinabi niyang marami siyang bawang sa bahay nila. Kailangan nyo po na magtali po ng bawang sa inyong sikmura upang maitaboy ang pang-amoy ng aswang, kagaya po ng ginagawa ni nanay. Ipinakita ni nanay ang kanyang pangontra na bawang kay Aling Sara at sinabi nito na gagawin niya ang lahat ng mga ipinag-uutos ko. Pagkatapos namin mag-usap at magamot si Aling Sara, isinukbit ko sa aking balikat ang aking bag. Sumama ako sa mag-asawa papunta sa kanilang bahay para naman maisagawa ko ang paglalagay ng pangontra sa paligid ng kanilang tahanan. Kasama ko rin si Lolo Timyong na siyang naging alalay ko sa mga gagawin ko. Si tatay naman ay nagpaiwan sa bahay para bantayan si nanay. Nang makarating kami sa bahay ni Aling Sara, ay kinausap ko na ang asawa nito na si Mang Henry. Mang Henry, kailangan niyo po munang kumuha ng kawayang Tsina, yung marami po ang sanga. Mga 10 piraso po. Tumango si Mang Henry at agad na kumuha ng itak para manguha ng kawayang Tsina sa kakawian na malapit lamang sa bahay nito. Nang makaalis ang lalaki, ay nagtanong naman si Lolo Temyong. Teka, sandali lang, Eloy. Para saan ba ang kawayang Tsina? Pangontra po sa aswang ang kawayang Tsina. Ilalagay po ang mga yon sa bubong ng bahay ni Aling Sara upang hindi po mabungkal ng aswang ang bubong nila. Ang 5 piraso naman po na matitira ay sa paligid po ng bahay ni Aling Sara. Sa ganung paraan po, hindi po basta-basta makakalapit ang aswang. Yun po magsisilbing harang upang maprotektahan po ang bahay ng isang buntis. Kung alam mo pala ang tungkol sa bagay na yan, Eloy, bakit hindi mo ginagamit ang kawayang Tsina upang protektahan ang sarili mong ina? Ginawa ko na po ang bagay na yan, Lolo Temyong. Naisip ko na rin pong gamitin ang pangontra laban sa aswang na gumagambala kay nanay. Sa una nga po, ay gumana naman ang pangontra na naisip ko. Kaya lang, nitong mga nakaraan na araw, nahuli ko po si nanay na naglalakad po ng tulog. Kaya, baliwala po ang mga harang na kawayang Tsina. Kung ang mismong may katawan po, ang kusang lumalapit sa aswang. Aba teka, paano naman nangyari yun? Paano naglalakad ng tulog si Marina? Ginagamitan po siya ng hipnotismo ng aswang na dati na pong nakakapit sa katawan ni nanay. Nasa sinapupunan pa lang po niya ako ay sinubukan na rin po ng aswang na kunin ang buhay ko. Kung ganon, nasa ilalim ng kapangyarihan ng aswang ang nanay mo. Kaya siguro nasundan niya kayo rito dahil nararamdaman ng aswang ang enerhiya na nakakapit sa katawan ni Marina.
Opo, yun nga po ang dahilan kung bakit wala po kaming permanenteng tirahan. Palagi po kaming tumatakas. Subalit kahit saan po kami magpunta, palagi po kami nasusundan ng aswang. Kaya nga po natuto po ako manggamot dahil gusto ko rin po na maprotektahan po si nanay. Batay sa mga kwento mo, natitiyak ko na ang aswang na nanggugulo sa buhay nyo ay ang nilalang na nagsanla ng kaluluwa sa hari ng kadiliman. Balak niyang kunin ang enerhiya ng sanggol na merong kambal na makamandag daas upang madagdagan ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Nang marinig ko yun, ay bigla kong naramdaman ang paggalaw ng aking kambal na ahas mula sa aking likod. Kinuha ko ang aking bag at pagkatapos ay inilabas ko si Nathaniel. Bagya namang nagulat si Aling Sara nang makita niya ang kulay itim na ahas. Madali lang, anong binabalak mo sa kakambal mo, Eloy? Pakakawalan ko po siya. Si Nathaniel po ang magtuturo sa akin kung saan ko po pwedeng ibaon ang mga kawayang Tsina. Ibinaba ko si Nathaniel sa lupa at sinundan ko siya kung saan siya hihinto sa paggapang. Maya-maya pa ay biglang dumating si Mang Henry, dala ang mga kawayang Tsina at sinimulan na namin ang pagbabaon ng mga kawayan sa lupa sa paligid mismo ng bahay ni Aling Sara. Pagkatapos ay umakyat si Mang Henry sa itaas ng kanilang bubong at naglagay din sa ibabaw ng mga kawayang Tsina. Aling Sara, habang naglalagay po ako ng asin sa loob ng kwarto nyo, maglagay na rin po kayo ng pangontra na bawang sa tiyan po ninyo. Agad na sumunod si Aling Sara sa lahat ng mga ipinag-uutos ko, habang si Lolo Temyong naman ay tumulong na rin sa aking ginagawa. Pumasok ako sa loob ng kwarto ng mag-asawa at naglagay rin ako ng asin sa bawat haligi ng katre. Nang matapos ako sa aking mga ginagawa, ay nagpaalam na rin ako kina Aling Sara at Mang Henry. Pagbalik namin ni Lolo Temyong sa bahay, ay nadatnan namin si nanay at tatay na naghihintay sa aming pagdating. Pumasok kami sa loob ng bahay at naupo sa bangko. Agad na kinausap ng matanda ang aking mga magulang tungkol sa mga pinag-usapan namin kanina. Nabanggit sa akin ni Eloy ang totoong dahilan kung bakit kayo nandito sa baryo ng Santa Negra. Iniiwasan niyo ang aswang. Sa tingin ko, kailangan niyo na siyang harapin upang matapos na ang laban. Dahil hindi matatapos ang paghihirap ninyo hanggat hindi natatanggal ang kapit ng hipnotismo sa katawan ni Marina. Sinasabi niyo ho ba na hindi na namin matatakasan ang aswang? Tama ka, Rodel. Dahil ang problema, hindi tinatakasan. Sa halip, hinaharap ng buong tapang. Ngunit, paano ko po haharapin ang aswang, Tata Temyong? Wala po akong laban sa kanya. Isa pa, hindi ko nga rin po alam kung ano nararapat kong gawin. Alam kong may magagawa ka laban sa aswang. Huwag ka lang magpatalo sa takot na nararamdaman mo, Rodel. Kasalanan po ito ng tikbalang. Dahil lamang sa hindi tinanggap ni Marina ang pag-ibig niya, nagawa niyang isumpa ang aking asawa. Sa dahilan kung bakit nararanasan namin ang ganitong klaseng paghihirap. Para nang sasabog ang dibdib ko dahil sa labis na galit. Pero wala akong magawa. Napakawalang puso niya. Napakahayop niya, Tata Temyong. Oo, napakawalang puso talaga ng tikbalang na yon. Napakasama niya dahil nagawa niya ang ganong klaseng bagay sa isang babaeng minahal niya. Masyado sigurong nangangad ang tikbalang. Namamahalin din siya ng isang tao na kagaya ni Marina, na kahit magkaiba sila ng mundo, ay mapapatunayan niya sa kanyang sarili na ang pag-ibig ay walang pinipili. Kung naging mabuti siyang nilalang, baka pinag-isipan pa ni Marina ang pagtangi niya sa pag-ibig nito. Subalit, napakasama ng tikbalang na yon. Kaya nararapat lamang na hindi siya makatagpo ng taong magmamahal sa kanya ng totoo. Alam ko
Kahit hindi sabihin sa akin ni Marina, nararamdaman ko ang paghihirap ng kanyang kalooban dahil sa sumpa na yun ng tikbalang. Hindi ganito ang klase ng buhay na pinapangarap ko para sa aking asawa at mga anak. Naiintindihan ko kung ano nararamdaman mo, Rodel. Ngunit natitiyak ko rin na hindi ka gusto ng tikbalang ang mga nangyayari sa inyo. Kasalanan ito ng aswang na siyang tunay na naghahangad ng kapahamakan para sa inyo dahil balak niyang gamitin ang anak ninyo sa pagpapalakas niya ng kanyang kapangyarihan. Tama ho kayo, Tata Temyong. Kasalanan din po ito ng aswang. Kailangan ko na siyang harapin upang matapos na ang paghihirap namin mag-asawa. Kung ganon, nakaanda kong tumulong sa inyo sa abot ng aking makakaya. At ang tangi ko lamang na may papakiusap sa inyong mag-asawa. Manatili na muna kayo sa bahay ko. Kahit papano, hindi kayo hahayaan ng mga tao rito na salakayin ng mga aswang. Kahit saan pa kayo pumunta, palaging may aswang na gagambala sa inyo dahil sa kalagayan ni Marina. Hindi ko na narinig na nagsalita si tatay. Sa halip, bumuntong hininga siya habang nakatingin sa gawi ni nanay. Wala itong kibo habang nakahawak sa braso ni tatay. Nay, ano pong iniisip nyo? Hindi ako nakarinig ng tugon mula kay nanay. Sa halip, napahagulgol na lamang siya ng iyak. Kaya naman, nilapitan ko si nanay at pinakalma ko ang kanyang kalooban. Nay, alam ko po na nag-aalala po kayo sa kaligtasan natin. Pero baka tama po si Lolo Temyong. Mas mabuti po siguro na dumito po muna tayo para mapanatili po ang kaligtasan nyo, Nay. Gagawin po namin ang lahat ni Tatay para hindi po kayo masaktan ng aswang na yon. Kung may kakayahan ng aswang na tawagin si Marina, kailangan natin siyang bantayan sa kanyang silid upang hindi siya makalabas ng bahay habang siya ay natutulog. Kapag napatay niyo ang aswang, saka lang din mawawala ang kapit ng hipnotismo sa kanyang katawan. Naisip ko na rin po ang bagay na yan, Tata Temyong. Yan lamang po nag-iisang paraan upang hindi matawag ng aswang si Marina. Gawin mo pa rin, Eloy, ang paraan mo para maprotekta ng nanay mo. Opo, Lolo Temyong. Kung ganun, gagawin na ulit namin ni Eloy ang paglalagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Tama ka dyan, Rodel. Gawin niyo kung ano ang nararapat. Salamat naman at pumayag na kayo sa iniaalok ko sa inyo. Handa na rin po akong manggamot bukas, Lolo Temyong, upang mabawasan po ang maaaring mabiktima ng aswang. Uunahin ko lamang po ang paglalagay ng mga pangontra sa paligid ng aming bahay. O siya, sige na. At ako'y aalis na. Bukas na lamang tayo magkita. Hihingi na rin ako ng tulong sa mga taga rito upang mapabilis ang paglalagay ninyo ng mga pangontra sa paligid ng inyong bahay. Maraming salamat po ulit sa tulong nyo, Tata Temyong. Wala yon. Ang mahalaga, masigurado ang kaligtasan ni Marina hanggang sa makapanganak siya. Pagpasensyaan nyo na rin ang nadala kong bigas para sa inyo. Konti lang kasi naging kaparte ko sa palay nitong nakaraan na anihan. O bueno, Rodel, ako ay tutuloy na. Inihatid na ni tatay si Lolo Temyong hanggang sa labas ng balkonay at naiwan kami ni nanay na tahimik na nakahabol lang ng tingin sa matanda. Masasabi ko ng mga sandaling yon na maswerte kami dahil nakilala namin si Lolo Temyong. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano na ang nangyari sa amin na masama. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan na kaming nanatili sa bahay ni Lolo Temyong. Kumalat din sa buong baryo ng Santa Negra ang kakayahan ko sa panggagamot. Marami na ang mga buntis na lumalapit sa akin para humingi ng pangontra laban sa aswang. Marami rin ang nagbibigay ng tulong sa amin, kaya kahit papano
ay nakakaraos kami sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Naging maganda naman ang resulta ng pagpapagamot sa akin ng mga buntis dahil bumaba ang bilang ng mga babaeng buntis na inaaswang. Kinabukasan, dumating sa bahay si Manggardo. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Lita na nakatira naman sa kabilang baryo. Buntis siya ng 5 buwan at madalas daw ay sumasakit ang kanyang tiyan. Bukod pa roon ay tinutubuan daw ito ng mga sugat sa katawan. Kapag ginagamot naman daw ay mas lalo lamang lumalala yun. Ayon pa kay Manggardo, pang-5 na raw ako sa mga albularyong nilapitan nila. Kaya umaasa raw sila na mapapagaling ko ang kanyang asawa. Nang lumapit ako kay Aling Lita, biglang umalingasaw ang mabahong singaw ng kanyang katawan na parabang nabubulok na laman. Kaya naman, hindi ko napigilan ang aking sarili na hindi takluban ng palad ang ilong ko. Bumakas naman ang pagkadismaya sa muka ni Aling Lita. Kung mandidiri ka lang sa akin, ay mabuti pa. Sa iba na lamang ako magpagamot. Naku, hindi po ako nandidiri sa inyo, Aling Lita. Nagulat lang po ako sa amoy ng katawan nyo. Indikasyon po yon na malala na po ang inyong kalagayan. Umirap ang babae na parabang ito pa ang nagmamalaki sa akin. Pagkatapos ay muling nagsalita si Manggardo. Tulungan mo kami, Eloy. Marami na nakapagsabi na mahusay ka raw na manggagamot, lalo na ng mga buntis. Tulungan mo ang asawa ko. Ilang araw na siyang nagdudusa sa kirot ng kanyang sugat sa likod na umabot pa hanggang sa kanyang tiyan. Ano daw po ang nangyari sa kanya? Saan niya daw po ba nakuha ang sugat? Napasulyap ako sa gawi ni Aling Lita nang magsalita ito at direktang tumingin sa aking mga mata. Nakuha ko ang sugat na ito sa langgam na kumagat sa aking balikat. Dinamot ko lang. Pagkatapos nun, ay nagnaknak na. Lumapit po kayo sa akin, Aling Lita. Nag-atubiling lumapit sa akin si Aling Lita. Hinawakan ko ang kanyang braso. Kinapa ko ang kanyang pulso at mabilis naman ang pagpintig nun. Inilabas ko ang mutya ng kambal na pusod, saka idinikit ko sa kanyang tiyan. Naramdaman ko kagad ang pag-iinit ng mutya. Naging balisa rin si Nathaniel sa loob ng bag na nakasukbit sa aking balikat. Kaya natiyak ko na inaaswang ang babae. Manggardo, inaaswang po si Aling Lita. Kailangan po natin pumunta sa bahay nyo para maglagay po ng mga pangontra. Pero bago po yun, kailangan ko po makita ang sugat ni Aling Lita sa kanyang katawan. Naku, ayoko. Nakakahiya. Hindi ako komportable. Bigyan mo na lang ako ng gamot sa aking sugat at ako na mismo ang gagamot sa sarili ko. Dahil sa sinabi na yon ni Aling Lita, hindi nakatiis si tatay na hindi sumali sa aming usapan. Makasingit na nga. Paano malalaman ng aking anak ang sakit mo kung ayaw mo naman na ipakita ang sugat mo sa kanya? Huwag na lang niya akong gamutin. Bigyan na lamang niya ako ng pangontra sa aswang. Mahal ko, hindi pwedeng gusto mo mangyari. Kailangan magamot yan bago pa lumala. Isa pa, kaya tayo nandito dahil gusto mo na matanggal ang pananakit ng sugat mo, hindi ba? Wala naman po sigurong masama kung makikita ko po ang sugat nyo, Aling Lita. Ay nako, sige na nga. Saan ba ako pwedeng maghubad? Naramdaman ko ang pagkairita sa boses ni Aling Lita, ngunit mas pinili kong maging kalmado habang ang kakambal ko naman ay panay ang galaw sa loob ng bag ko. Kaya nag-aalala akong napatingin kay tatay at agad naman niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Akin ang bag mo, anak. Sige na. Samahan mo na si Lita sa loob ng kwarto. Agad akong tumayo para samahan si Aling Lita kasama si Manggardo at siya ang naghubad ng damit ng kanyang asawa. Kahit papano ay biglang nawala ang kaba sa aking dibdib
Iba kasi ang nararamdaman kong bigat ng presensya mula kay Aling Lita. Para bang kasing bigat ng nararamdaman kong enerhiya mula kay nanay. Sigurado kong malakas na aswang ang gumagambala kay Aling Lita. Nang matanggal ang pang-itaas nitong damit, tumambad sa aking paningin ang maraming sugat na kumalat sa kanyang likod hanggang sa kanyang tagiliran. Maumbok ang kanyang tiyan, ngunit kulay ubi na yun. Hindi yun normal na kulay ng tiyan ng isang buntis. Maging si Manggardo ay nagulat rin sa itsura ng kanyang asawa. Diyos ko, Lita. Ano nangyari sa katawan mo? Bakit ako ang tinatanong mo? Tanungin mo ang batang yan. Kaya nga ako nagpapagamot dahil hindi ko alam kung ano nangyayari sa katawan ko. May malakas po na aswang na umaaligid po sa inyo, Aling Lita. Kailangan po nating gamutin ang mga sugat nyo. Magbihis na po kayo at gagawa lamang po ako ng gamot para sa inyo. Nauna akong lumabas sa kwarto at agad kong ipinaalam kay tatay ang mga kailangan kong sangkap sa paggawa ng gamot. Isa-isang inihanda yun ni tatay. Kaya nang makumpleto na ang mga sangkap, sinimulan kong magpausok gamit ang kaliskis ng aking kambal na ahas. Pinapanood lamang ni Aling Lita ang ginagawa ko. Pagkatapos, gumawa ako ng langis na inilagay ko naman sa bote ng mansanilya at inabot ko yun kay Aling Lita. Ipatak niyo po yan sa inyong sugat para matuyo po at hindi na po magnaknak. Mapipigilan po niyan ang pagkalat ng sugat. Mababawasan din po ang pananakit. Halina po, sasamahan ko po kayo sa bahay niyo upang maglagay po ng mga pangontra sa paligid ng kubo niyo. Kayo naman po, Manggardo, kailangan niyo pong ihanda ang 10 piraso ng kawayang Tsina na ibabakod ko po sa bahay niyo. Agad na tumalima si Manggardo. Sinamahan niya kami sa bahay niya. Kasama ko rin si tatay. Dala niya ang aking bag. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang bahay ni Manggardo at Aling Lita. Maaliwalas naman ang paligid at wala akong nararamdamang mabigat na enerhiya mula sa kanilang bahay. Nang makumpleto ni Manggardo ang mga kakailanganin ko, si Nathaniel naman ang hinayaan kong magturo sa akin kung saan ko maaaring ibaon ang mga kawayang Tsina. Nang matapos ako sa aking ginagawa, bigla akong nakaramdam ng panghihina. Anak, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Bigla po kasi ako nanghina, tay. Iuwi niyo na po si Eloy. Kami na ang bahala na maglagay ng pangontra sa bahay namin. Naituro naman niya na maayos kung ano mga dapat namin gawin. Medyo napagod yata siya sa panggagamot sa akin. O Lita, kayo na muna ang bahala at iuwi ko muna si Eloy. Halika na, anak. Kailangan na nating umuwi para makapagpahinga ka na. Ibinalik ni tatay si Nathaniel sa dala niyang bag. Saka nagpaalam kami sa mag-asawa at inalalayan ako ni tatay pabalik sa bahay. Pagkarating namin sa bahay, ay agad ako nagpahinga sa loob ng aking silid. Dahil sa labis na panghihina ng aking katawan, agad akong nakatulog. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng malakas na pagaspas ng pakpak mula sa himpapawid. Napabalikwas ako ng bangon. Kasunod nun ay narinig ko ang malakas na pag-angil ng aswang mula sa ibabaw ng aming bubong. Kasabay ng malakas na sigaw ni nanay dahil sa takot. Tay, nay, ano po nangyayari sa inyo dyan? Anak, diyan ka lang sa loob ng silid mo. Huwag ka munang lalabas. Binubutas ng aswang ang bubong natin. Hindi gumagala sa kanya ang pangontra na inilagay natin sa bubong. Kaya nasa panganib tayo, anak. Diyos ko, ano po ba talaga ang nararapat kong gawin? Bakit walang epekto sa kanya ang kawayang Tsina? Saglit akong nag-isip ng ibang paraan. Nakita ko si Nathaniel sa loob ng aking bag. Kinuha ko siya at pinalandas ko siya sa aking braso. Nathaniel, kailangan ko ang tulong mo, kakambal ko. Protektahan mo si nanay.
Tuklawin mo ang aswang na sumisira sa bubong natin. Pinakawalan ko si Nathaniel at mabilis itong gumapang papunta sa bubong habang naririnig ko ang pag-angil ng aswang at pagkutkot niya sa ibabaw nito. Kumuha ako ng asin at bawang sa kusina. Pagkatapos ay lumabas ako ng bahay para makita kung ano ang mangyayari sa aswang. Ngayon ko masusubukan ang galing mong aswang ka. Sa oras na matuklaw ka ng kakambal ko. Pinagmasdan ko ang kalahating katawan ng manananggal habang panay ang pagaspas ng kanyang pakpak na parabang sa paniki. Sinisira niya ang bubong namin at iniiwasan ang bawat pag-atake ng saksak ni tatay. Ang kanyang mga kuko na parabang karit ang ginagamit niyang pangsalag sa talim ng itak ng aking ama. Habang pinanonood ko siya, mabilis namang gumagapang si Nathaniel papalapit sa kinaroroonan ng manananggal. Hoy, manananggal! Anong kinukutkot mo dyan, ha? Ako ang harapin mo! Tumingin sa akin ang aswang. Galit na galit itong umangil. Ngunit tuloy lamang ito sa pagkutkot sa bubong. Mas gusto nitong makapasok sa loob ng kwarto ng aking mga magulang. Kailangan may gawin ako para malibang siya at hindi niya mapansin ang kapatid ko. Hoy! Diablong buwang ka! Tumigil ka na dyan! Ako ang harapin mo! Ako ang kalabanin mo! Pilit kong kinukuha ang atensyon ng manananggal habang hinihintay ko na tuluyang makalapit ang kakambal kong ahas na si Nathaniel. Hindi nagtagal, kitang-kita ko ang pagkakatuklaw ng ahas sa leeg ng aswang. Nagulat ang manananggal at hinawakan niya ang kanyang leeg. Nang makita niya ang ahas, lumipad siya habang nagpaekis-ekis sa ere. Pagkalipas ng 1 minuto, bumagsak siya sa lupa habang nagkikikisay ang kanyang katawan at bumubula ang kanyang bibig. Nilapitan ko siya at napansin ko ang walang tigil na pagbulwak ng dugo mula sa kanyang sugat. Nararapat lamang sa iyo mamatay, hayop ka! Natikman mo tuloy ang kamandag ng aking kakambal na ahas. Namnamin mo ang unti-unting pagkalat ng kamandag sa iyong katawan hanggang sa biglang tumigil na ang pagtibok ng iyong puso. Pagkatapos kong sabihin yon, binuhusan ko siya ng asin na mas lalong nakadagdag sa paghihirap niya. Napuno ng ingay ang aming bakuran, kaya nakuha nito ang atensyon ng ibang mga taong naroroon, pati na ang aming mga kapitbahay na natutulog na ng mga sandaling yon. Lahat sila ay lumabas sa kanilang pamamahay at nang makita nila ang aswang na nakahandusay sa lupa, hindi sila nag-atubili na pumasok sa loob ng aming bakuran. May mga dala silang kahoy at itak. Pinagtulungan nilang patayin ang manananggal. Tumigil lamang sila nang biglang sumigaw ng malakas si Mang Henry. Umiiyak siyang lumapit sa kinaroroonan ng manananggal at nang magbago ang anyo ng aswang, tumambad sa aming harapan ang duguan na katawan ni Aling Sara. Hindi ako makapaniwala na aswang pala si Aling Sara dahil hindi ko siya naramdaman nung una kaming nagkita. Teka, paano nangyari to? Paano hindi ko nalaman na aswang si Aling Sara? Bigla kong natandaan na ang pag-iinit ng aking mutya nang gamutin ko si Aling Sara ay hindi dahil sa inaaswang ito, kundi dahil ito mismo ang aswang na manananggal. Halos gumuho ang mundo ni Mang Henry habang yakap-yakap niya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Patawarin niyo po ako, Mang Henry. Hindi ko naman po alam at hindi ko po sinasadya na mapatay siya. Ipinagtanggol ko lamang po si nanay dahil sinubukan po niyang atakihin ang aking ina. Hindi ko rin po alam
na si Aling Sara po pala ang manananggal. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Mang Henry, sinabi niya na hindi siya galit sa ginawa ko. Masakit lang daw para sa kanya na nagwakas ang buhay ng kanyang asawa sa ganung paraan. Ngunit hindi niya masisisi ang mga tao dahil sa marami na ring buhay ang nawala ng dahil sa manananggal. Hinayaan namin na dalhin ni Mang Henry ang katawan ng kanyang asawa para bigyan ito ng maayos na libing. Napasulyap naman ako sa gawi ng aming bahay at nakita kong lumabas si nanay at tatay. Gulat na gulat sila sa mga nangyari. Anak, paano mo napatay ang aswang? Tumitig ako sa muka ng aking ama at sumulyap sa gawi ng aming bubong. Nakita niya si Nathaniel na nakatingin sa aming kinaroroonan. Kaya muling bumaling sa akin si tatay. Anak, delikado ang ginawa niyo magkapatid. Paano kung napahama kayo? Ginawa po namin ito para kay nanay, tay. Lumapit naman sa akin si nanay at niyakap niya ako ng maigpit. Kasunod ng pagtingin niya sa bubong. Nakita naman namin na gumapang papasok ng loob ng bahay si Nathaniel. Ang mga tao naman, pagkatapos nilang magpasalamat sa akin, ay nagpaalam na rin sila na uuwi na. Anak, pumasok muna tayo sa loob ng bahay. May kailangan tayong pag-usapan. Inalalayan ako ni tatay na pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok namin sa loob, dumating naman si Lolo Temyong. Agad siyang lumapit sa amin habang bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari. Hindi ako makapaniwala na si Sara pala ang aswang na gumagambala sa baryo namin. Matatahimik na po kami, Lolo Temyong, dahil wala na po ang aswang. Nagkakamali ka, Eloy. Sapagkat ang napatay mong manananggal ay ordinaryong aswang lamang at hindi siya ang aswang na matagal nang gumagambala sa inyo. Ano ho? Pero ang buong akala ko po, siya ang aswang na matagal nang gumagambala sa amin dahil nagawa niya pong labanan ang lakas ng aking pangontra. Isa lang ang ibig sabihin nun, Eloy. Kung nagawa niyang mahawakan ang kawayang China sa inyong bubong at hindi siya tinablan ng pangontra mo, nangangahulugan na kulang pa ang iyong kalaman sa paggawa ng mga pangontra. Ano hong ibig niyo sabihin, Tata Temyong? Hindi basta-basta natatalo ng orasyon at pangontra ang nilalang ng kadiliman kung walang sapat na kaalaman ang magsasagawa nito. Sa pagkakataong ito, Eloy, kailangan mo ng matinding sandata na lalaban sa pinuno ng mga manananggala. Kaya po pala kahit na anong gawin ko, ay hindi ko po matalo-talo ang malakas na kapangyarihan ng aswang. Tama ka, Eloy. Walang epekto sa kanila ang pangontra na ginagawa mo dahil wala ka pang sapat na kaalaman. Pero dahil sa kaalaman ko, marami po akong napapagaling na taong may sakit. Oo, napapagaling mo sila dahil sa paniniwala mo sa Diyos, Eloy. Naniniwala ako, ang nakapatay sa aswang na si Sara ay walang iba kundi ang iyong kakambal na ahas. Tama ba? Kakaiba ang kamandag ni Nathaniel, kaya magagamit mo rin siya sa oras na makakuha ka ng sandata na papatay sa aswang, kagaya na lamang ng buntot ng page. Kung ganun, sinasabi niyo po bang siya ka lamang magkakaroon ng bisa ang kanyang pangontra kapag nakahanap na po siya ng buntot ng page? Oo, Rodel, sapagkat palaging magkasama ang agimat, pangontra at sandata para matalo ang kampo ng kadiliman. At mas lalakas ang kapangyarihan ng sandata kung magtataglay ng kamandag ng ahas ang buntot ng page. Yun din ang dahilan kung bakit gusto ng pinuno ng mga aswang na makuha ang sanggola mula sa sinapupunan ni Marina. Dahil sa oras na makain niya ang laman ng sanggola at mainom niya ang dugo nito,
magkakaroon siya ng kapangyarihan na kayang labanan ng lahat ng pangontra na gagamitin laban sa kanya. Dahil sa mga narinig ni tatay, nanghihina siyang napaupo sa bangko at huminga ng malalim. Si nanay naman ay hinawakan niya ang braso ng aking ama at sinabing handa siya sa anumang mangyari. Huwag lamang makuha ang bunso kong kapatid. Ngunit, saan naman po ako makakakuha ng buntot ng pagi? Alam kong naniniwala kayo sa tikbalang. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ang buntot ng pagi. Mamayang gabi, sundan mo ang kambal mo, Eloy, dahil siya ang gagamitin mo para malaman kung saan mo matatagpuan ang kinaroroonan ng lagusan papunta sa kabilang mundo. Palaging lumalabas ang tikbalang sa kabilugan ng buwan at palagi rin na nahahanap ng ahas na may kambal na tao ang kinaroroonan ng nilalang na sumumpa sa iyong ina. Napasulyap si Lolo Temyong sa gawi ni nanay. Kaya naman, agad na tumutol ito sa gustong mangyari ng matanda. Hindi raw niya gugustuhin na humingi ako ng tulong sa tikbalang na sumira ng kanyang buhay at nagsumpa sa kanyang mga anak. Nang sabihin niyo ni nanay, ay nangingilid ang kanyang mga luha sa mga mata. Naiintindihan ko ang pinaguhugutan mo ng galit, Marina. Ngunit naisip mo na rin ba na sa pagkakataong ito, alam mong siya lamang ang makatutulong sa inyo? Isa pa, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa mga nangyari sa inyo ng tikbalang. Ngunit malakas ang kutob kong nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Nakwento na sa akin ni Eloy na sa tuwing nalalagay kayo sa panganib, palagi kayo nakakarinig ng huni ng kabayo. Siya ang tikbalang na pumoprotekta sa inyo. Alam niyo ba, natakot ang mga aswang sa huni ng tikbalang? Hindi po namin alam. Natakot ang aswang sa huni ng tikbalang. Ngunit, hindi rin po namin alam kung ano ang sasabihin namin sa mga narinig namin mula sa inyo. Para bang kilalang-kilala niyo po ang tikbalang na sumumpa sa aking asawa at anak? Hindi ko kilala ang tikbalang. Bumabatay lamang ako sa mga kwento niyo sa akin. Kung ganun ho, sasamahan ko po ang anak ko. Si Eloy lamang ang kailangan na pumunta sa gubat. Hindi mo siya kailangan samahan, Rodel. Bantayan mo na lang si Marina. Kahit tutol ang aking ina sa sinabing yon ni Lolo Temyong, wala siyang nagawa nang pumayag ako sa gustong mangyari ng matanda. Kaya pagsapit ng gabi, pinakawalan ko si Nathaniel at tahimik ko siyang sinundan. Halos tumagal ang paglalakad ko ng 2 oras bago namin narating ang kinaroroonan ng isang puno ng balete. Bukod tangi itong nakatayo sa gitna ng talahiban, sa direktang tinatamaan ng liwanag ng sikat ng buwan. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng huni ng kabayo mula sa likod ng puno at nanlaki ang aking mga mata nang tumambad sa aking paningin ang isang nakakakilabot na nilalang. Nanigas ang aking mga tuhod dahil sa takot, lalo na nang lumapit siya sa akin. Isang makisig na binata ang nakita ko, ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay sa kabayo. Alam ko na darating ka dahil nararamdaman ko na kailangan mo ang tulong ko. Hindi ko po gusto makipag-usap sa inyo dahil sa ginawa niyo po sa nanay ko. Galit na galit po ako sa inyo. Hindi ko po kayo mapapatawad. Kung ganun, ay kilala mo na pala ako. At ako talaga ang pakay mo. Matagal kong hinintay na makausap ka sa ganitong pagkakataon. Hindi ko gusto nasaktan ang nanay mo. Nabigla lamang ako at labis ko yung pinagsisihan. Hindi ko mabawi ang sumpa dahil mapuputol lamang ang sumpa hanggang sa pangalawang anak na babae ng mahal ko. Yun ang kapalit
sa pagtanggi niya sa pag-ibig ko. Ngunit ang lahat ng yun ay sobra ko ng pinagsisihan. Kaya nakahanda kong protektahan siya kahit na anong mangyari. Protektahan? Inilagay niyo nga po siya sa panganib eh. Kung sa bagay, wala naman na ako magagawa kahit magalit pa ako sa inyo. Dahil nangyari na ang hindi dapat mangyari sa aking ina. Patawarin mo ko, Eloy. Kilala mo ko? Oo, sapagkat nasubaybayan kita mula sa iyong paglaki. Alam ko rin ang dahilan kung bakit kusa mo natutunan ang panggagamot sa mga buntis. Yun ang naisip kong paraan upang masigurado ko ang kaligtasan ni Marina. Heto, Eloy, tanggapin mo ang buntot ng pagi. Paano niyo po nalaman ang sadya ko po dito? Kagaya ng sinabi ko, palagi akong nasa tabi niyo. Palagi akong nakabantay sa inyo at naririnig ko ang lahat ng mga pinag-uusapan niyo, lalong-lalo na ang tungkol sa akin. Patawarin niyo ako. Hindi ako masamang nilalang kagaya ng iniisip niyo. Kung kailangan niyo ang tulong ko, agad akong darating at makikipaglaban para sa inyo. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Tila nakonsensya ako sa sinabing yun ng Tikbalang. Pagkatapos niyang maibigay sa akin ang buntot ng pagi, ay mabilis din itong naglaho sa aking paningin. Si Nathaniel naman na nasa paanan ko ay gumapang paakyat sa braso ko. Pumulupot siya roon na parabang nagpapahinga. Anong masasabi mo, Nathaniel? Naramdaman mo rin ba na bukal sa puso niya ang paghingi niya ng tawad? Gumalaw ang ulo ni Nathaniel. Indikasyon na pareho naming naramdaman na totoo ang paghingi ng tawad ng Tikbalang. Pagkatapos ay umuwi na rin ako kagad sa bahay. Isinigawa ko na ang tamang orasyon habang nasa harapan ko ang buntot ng pagi. Si tatay naman ang nagpalabas sa kamandag ng kakambal ko na inilagay naman niya sa baso at ipinatak niya yon sa aking sandata. Nang lumabas si nanay mula sa kanyang silid, ipinagtapat ko sa kanya ang mga pinag-usapan namin ng Tikbalang. Wala akong narinig na salita mula sa kanya maliban sa tahimik niyang pagikbi. Ramdam na ramdam ko ang paghihirap ng kalooban ng aking ina. Ilang sandali pa pagkatapos ng aking ritual, nakalanghap kami ng mabangong amoy ng bulaklak sa paligid. Napaunat naman sa pagkakaupo si tatay. Narito siya. Narito ang Tikbalang. Tama ba ako, Marina? Tumango ang aking ina. Kasabay nun, lumabas ng bahay si tatay. Ganon din ako. Bumungad sa aming harapan ang Tikbalang na sumunod pala sa akin. Patawarin mo ko, Marina. Nais kong humingi ng tawad sa inyo mag-asawa. Nakahanda kong harapin ang galit ninyo. Ngunit kailangan niyo munang malaman na mamayang gabi, sasalakay ang maraming aswang sa bahay niyo. Dahil ilang araw na lang ang palilipasin, magsisilang ka na ulit ng sanggol na may kakambal na makamandag na ahas. Saka lamang matatapos ang sumpa. Gusto sanang sugurin ng suntok ni tatay ang Tikbalang, ngunit pinigilan siya ni nanay. Sinabi niya na hindi na siya galit sa Tikbalang dahil ilang beses na itong humingi ng tawad sa kanya. Wala na rin naman daw magbabago kung patuloy silang magagalit sa Tikbalang. Hindi ko hihilingin na mapatawad niyo agad ako. Ang mahalaga, makapaghanda kayong mabuti sa nalalapit na pagsalakay ng mga aswang, maging ng iba pang kampon ng kadiliman para mapatay ang sanggol. Huwag kayong mag-alala. Nandito lamang ako at patuloy ko kayong babantayan. Pagkatapos nito magsalita, umalis siya sa harapan namin at naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan.
Ngunit biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib. Nang mula sa aming likuran, napansin ko ang mabilis na anino na lumabas mula sa akin silid. Tangay niya ang aking kapatid na si Nathaniel. Tay, si Nathaniel po! Kinuha po ng aswang! Ano? Diyos ko! Saan siya nagpunta? Sa kakahuyan po! Hindi ako maaaring magkamali. Siya po ang aswang na nakalaban natin sa Talayban. Bilisan mo, anak! Habulin natin siya! Iligtas natin ang kapatid mo! Tay, natitiyak ko na balak niyang gamitin si Nathaniel para makuha niya sa atin si nanay. Ano pong gagawin natin? Hindi makasagot si tatay sa tanong ko na yon. Pati siya ay naguguluhan na rin. Maya-maya pa ay biglang dumating si Lolo Temyong. Rodel! Eloy! Ano nangyayari rito? Bakit kayo nagkakagulo? Lolo Temyong, ang kapatid ko po na si Nathaniel. Kinuha po ng pinuno ng mga aswang. Mabaging langit! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hala, sige na! Habulin niyo ang aswang na yon at bawiin niyo si Nathaniel. Huwag kayo mag-alala. Ako na lamang ang magbabantay kay Marina. Sige na, habulin niyo na siya. Halika na, anak. Habulin na natin ang aswang. Bilisan natin. Agad kaming tumakbo papunta sa kakahuyan. Kinailangan namin ni tatay na maghiwalay habang dala niya ang itak at ako naman ay ang buntot ng pagi. Sinuong namin ang masukal na bahagi ng kagubatan. Ilang minuto ang lumipas, narating ko ang gitna ng kagubatan. Natigilan ako nang maamoy ko ang pamilyar na amoy. Amoy ng isang nabubulok na laman ng tao. Nagtago ako sa likod ng puno at inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Aling Lita. May dala siyang maliit na bilog na kawayan na merong pumapatak na langis mula sa loob nun. Ipinunas niya yon sa kanyang balat. Nagtanggal siya ng damit pang itaas. Ngunit hindi ko makita si Nathaniel. Diyos ko! Hindi kaya si Aling Lita ang pinuno ng mga aswang? Anong gagawin ko? Hindi ko mahanap si Nathaniel. Sadya dinala ang kapatid ko. Habang naguguluhan ako sa mga nangyayari, nakikita ko naman ang kaganapan sa kinaroroonan ni Aling Lita. Habang nag-a-apply siya ng langis sa katawan, umaangil siya at unti-unting tumutubo ang kanyang mga pangil sa bibig. Humaba ang kanyang mga kuko na parabang karit. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga na parabang apoy at sa isang iglap napunit ang kanyang tiyan at naghiwalay kasabay ng pagtubo ng malapaniki nitong mga pakpak. Napataklob ako ng palad sa aking bibig dahil sa labis na pagkabigla, kaya naramdaman ko ang pag-iinit ng mutya at ng aking sandata. Kung ganun, si Aling Lita ang aswang na nakalaban namin sa Talayban. At ang anyo niya ngayon, ang totoo niyang itsura. Isa siyang manananggal. Kinapa ko ang aking bulsa. Naroon ang mutya. Nasa kabilang bulsa ko naman ang bawang at asin. Maigpit kong hinawakan ng buntot ng pagi at hinintay kong lumipad ang kalahating katawan ni Aling Lita. Nang tuluyan siyang mawala sa aking paningin, nilapitan ko ang kalahati ng katawan niya. Kitang-kita ko ang paggulo ng kanyang mga bituka. Umalingasaw rin ang mabahong singaw nito. Akma ko sanang bubuhusan ng asin ang bituka nito nang bigla akong natigilan. Hindi maaari. Kapag pinatay ko siya, hindi ko malalaman kung nasaan ang kapatid ko. Kailangan ko munang mahanap si Nathaniel. Nanginginig ang aking kamay na nakabitin sa ere. Balak ko sana na hampasin ito ng buntot ng pagi, ngunit hindi ko magawa. Dala ng aking galit, sinuntok ko ang lupa at doon ko pinalampas ang sama ng aking loob. Pero bigla kong naalala si nanay. Diyos ko, sigurado akong sasalakayin ni Aling Lita ang bahay namin. Kailangan kong mahanap kagad si tatay para makabalik kagad sa bahay namin. Mabilis akong tumakbo
at iniwan ang kalahating katawan ng manananggala. Nang magtagpo kami ni tatay sa gitna ng kakawyan, ipinagtapat ko sa kanya ang aking mga natuklasan. Agad kaming tumakbo pabalik sa bahay at hindi nga ako nagkamali. Naroon ang maraming aswang. Pinagtulungan nilang sirain ang bubong ng aming bahay. Ang ibang mga tao na naroroon ay tumulong upang hindi magtagumpay ang mga aswang. Nakipagpambuno sila sa mga ito. Ngunit mas nagulat ako kina Mang Henry at Mang Gardo na tila wala sa kanilang sarili na nakikipaglaban sa mga tao. Ganon din ang ibang mga lalaki na naroroon. Agad kaming sumugod ni tatay at hinarap ang mga alagad ni Aling Nita. Hoy! Ako ang harapin nyo! Mga aswang kayo! Sa wakas, dumating ka rin. Nasaan ang kambal ko? Saan mo siya dinala? Sabihin mo! Hindi ko sasabihin kung saan ko siya itinago. Hanggat hindi mo binibigay sa akin ng kapalit, hindi mo siya mahanap. Mamili ka. Ang ahas na kakambal mo o ang sanggol sa sinapupunan ng iyong ina. Hindi ko kailangan mamili sa kanilang dalawa dahil pareho silang mahalaga sa akin. Kaya sumuko ka na kung ayaw mong patayin kita. Umalingaw-ngaw ang malakas na halakhak ni Aling Nita. Walang tigil ang pagkampay ng kanyang mga pakpak habang lumulutang sa ere. Patutunayan ko na walang magagawang kapangyarihan ng isang batang albularyo laban sa kapangyarihan ko. Tatawagin ko ang iyong ina at siya mismo ang lalapit sa akin. Hindi mangyayari yon. Dahil alam ko sa mga oras na to, nakagapos na si nanay at hindi mo na siya matatawag pa. Ganun ba? Eh di ang tatawagin ko ay yung hindi nakagapos. Tumingin siya sa gawi ni tatay. Kaya bigla kong kinabahan. Lalo na nang bigla siyang nagsalita. Halika, Rodel. Sumama ka sa akin. Lumapit ka at patayin mo ang anak mo. Huli na, para mapigilan ko ang pag-hipnotismo ni Aling Lita kay tatay. Biglang nawala sa kanyang sarili ang aking ama at sinakal niya ako. Ganyan nga, mahal ko. Patayin mo siya para sa akin. Tay! Labanan mo ang hipnotismo ng aswang sa'yo, tay! Anak niyo ko! Hanggat nasa ilalim siya ng kapangyarihan ko, magiging sunod-sunuran siya sa akin. Humigpit ang sakal ni tatay sa aking leg. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na halinghing ng kabayo mula sa loob ng aming bahay at lumabas mula roon ang tikbalang. Hinarap niya ang mga aswang na nasa bubong at isa-isa niya yung pinabagsak habang ako naman ay nagpupumiglas at pilit na kumakawala sa kamay ng aking ama. Nagsama pa kayo, nagkakamping tikbalang. Wala rin naman siyang magagawa. Hanggang paghuli lamang ang kaya niya. Eloy, hagupitin mo ng buntot ng pagi ang tatay mo nang makawala siya sa hipnotismo ng aswang. Ganun nga ang ginawa ko. Agad kong hinampas ng buntot ng pagi ang aking ama. Binitiwan niya ako at gulat na gulat sa kanyang ginawa. Bumagsak naman ako sa lupa habang sapu-sapu ko ang aking leeg at habol ang aking hininga. Rodel, pumasok ka sa loob ng bahay, bilisan mo. Bantayan mo si Marina. Kami nang bahala sa mga aswang. Ikaw naman, Eloy, lahat ng mga biktima ng hipnotismo, hampasin mo sila ng buntot ng pagi. Mana sana, nasusunod ako sa utos ng tikbalang nang bigla akong inatake ng kalmot ng pinuno ng mga aswang na si Aling Lita. Tinamaan ako sa dibdib. Ramdam na ramdam ko ang sakit, ngunit nagulat ako nang biglang maghilom yon. Paano nangyari to? Hindi ka masusugatan ng aswang dahil sa mutya ng kambal na pusod. Kaya sige na, gawin mo na ang nararapat, Eloy!
Agad akong tumayo at umatake sa kinaroroonan ni Aling Lita. Patalon ang ginawa kong paghampas sa kanya. Ngunit nakaiwas siya habang ang tikbalang naman ay hinarap ang mga alagad ni Aling Lita. Hindi mo ako basta-bastang mapapatay. Lalo na at wala pa ang iyong kapatid. Kapag namatay ako, kasama ko mamamatay ang iyong kambal. Natigilan ako. Paano nga kung hindi ko na mahanap si Nathaniel? Huwag kang papatalo sa panguuto niya. Hindi niya makukulong ang kapatid mo. Kailangan mo siyang patayin at tutulungan kitang hanapin si Nathaniel. Sige na! Tumigil ka, tikbalang. Kahit kailan pa kailabero ka talaga, hindi ka pa rin ba nadadala? Ilang beses na kitang tinalo sa laban. Hindi mo ako matatalo. Dahil sa sandaling ito, kapag tinamaan ka ng sandata ni Eloy, ang sugat na nasa katawan mo ay kakalat at siyang tuluyang magpapabagsak sa'yo. Di subukan ninyo nang makita nyo ang hinahanap nyo. Agad na umatake sa akin ang pinuno ng mga aswang. Ngunit sinalubong ko siya ng palo ng buntot ng pagi na tumama sa kanyang leeg. Napasigaw siya sa labis na sakit at lumipad sa ere. Hindi siya mapakali habang sapu-sapo ng palad niya ang kanyang leeg. Nang mga sandaling yun, wala akong kaalam-alam na nakatakas na ang aking kapatid mula sa kulungan na pinaglagyan sa kanya ni Aling Lita. Tinuklaw nito ang binti ng aswang, kaya naramdaman din ng kalahating katawan ni Aling Lita ang kamandag na umatake sa kanyang kalahating katawan na nasa kakahuyan. Tikbalang, tignan mo! Anong nangyayari sa kanya? Sa tingin ko, tinuklaw ni Nathaniel ang kalahati ng kanyang katawan. Yan na ang magiging katapusan niya. Panoorin mo. Hindi! Hindi ito maaari! Ang bewang ko nasa panganib! Agad na umalis ang aswang. Sinundan namin siya sa kakahuyan habang nakasakay ako sa likod ng tikbalang. Naramdaman ko rin na sumunod ang mga tao sa amin. Nagtataka sila dahil mabilis akong tumakbo, kaya napatunayan ko na ako at ang mga aswang lamang ang nakakakita sa tikbalang. Mabilis naming narating ang kinaroroonan ng kalahating katawan ni Aling Lita. Nakahiga sa lupa ang bewang nito. Maraming sugat yon sa balat mula sa tuklaw ng kakambal kong si Nathaniel. Akma sanang papatay nito ang ahas nang bigla akong lumukso papunta sa kanyang kinaroroonan. Inatake ko siya ng hagupit ng buntot ng pagi. Mamatay ka ng halimaw ka! Ito na ang katapusan mo! Isang malakas na pagpalo ng buntot ng pagi ang ginawa ko. Tumama yun sa nabubulok niyang balikat. Nagkikikisay siya sa ere at bumagsak siyang pabulusok sa lupa. Doon siya pinagtulungan saksakin at hampasin ng mga tao hanggang sa magkaluray-luray ang kanyang katawan. Nagbago ang anyo ng manananggal at naging si Aling Lita. Dala ng labis na galit ng mga tao, hindi nila ito tinigilan sa paggampas. Sinaksak pa nila ang katawan nito gamit ang napakatalas na itak hanggang sa maligo na siya sa sarili niyang dugo. Maya-maya pa ay nilapitan ko siya. Saka ko ibinuhos sa kanya ang asin. Lumiyab ang kanyang pakpak, pati na ang kanyang katawan. Hanggang sa maging abo siya. Pagkatapos, dinampot ko si Nathaniel at inilagay ko siya sa aking balikat. Nang mamatay ang aswang na manananggal, isa-isa na rin na nagpaalam sa akin ang mga tao. Lumapit naman sa akin si Manggardo na nakawala sa hipnotismo ni Aling Lita. Maraming salamat, Eloy. Pinalaya mo ko sa hipnotismo ng aswang.
O paano? Magpapaalam na ako. Kailangan ko nang umalis. Maraming salamat din po sa inyo, Mang Gardo. Paalam po. Maya-maya pa ay lumapit sa akin ang tikbalang at hinawakan niya ang aking balikat. Nagtagumpay ka, Eloy. Nagawa mo ng tama ang mga iniutos ko sa'yo. Tapos na po ang kaguluhan. Wala na po ang pinuno ng mga aswang na mananunggal. Ligtas na po si nanay at ang kapatid ko. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, kaibigan Tikbalang. Walang anuman yun. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo dahil nagtiwala ka sa akin. Akma na sanang aalis ang Tikbalang nang bigla kong naalala kung paano siyang nakarating sa loob ng bahay namin. Teka, sandali lang po. Meron lamang po akong gustong itanong sa inyo. Paano po kayo nakarating sa loob ng bahay namin? Hindi po ako maaaring magkamali sa mga nakita ko. Kitang-kita ko po na nanggaling po kayo sa loob ng bahay. Tumitig ng matagal sa akin ang Tikbalang. Saka ito umikot ng 3 beses. At sa isang iglap, ang Tikbalang ay biglang naging si Lolo Temyong. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa labis na gulat. Hindi ako makapaniwala na si Lolo Temyong at ang Tikbalang ay iisa. Lolo Timyong? Isa po kayong Tikbalang? Oo, Eloy. Ginamit ko ang natitira kong kapangyarihan upang makalapit ng tuluyan sa inyo. Bilang pagpapakita ko ng paghingi ng tawad sa pamilya mo. Bago ako nagpalit ng anyo, ay nagkausap na kami ni Marina at pinatawad niya na ako. Malapit na rin na maputol ang sumpa, kaya wala nang dahilan pa para manatili ako sa mundo niyo. Isa pa, gusto kong manatiling lihim ang tungkol sa akin. Kung ganun, aalis na po kayo, Lolo Temyong. Hindi ko na po ba kayo makikita? Oo, Eloy. Dahil tapos na ang misyon ko sa mundong ito. Dahil tuluyan mo nang natalo ang aswang na gumagambala sa nanay mo. Magkakaroon na kayo ng normal na buhay dito sa Santa Negra. Gusto kong ihingi mo ulit ako ng tawad sa iyong ina. Mananatili siyang laman ng aking puso. Hanggang doon na lamang ang aking pagmamahal para sa kanya. Para bang nakaramdam ako ng lungkot sa sinabing yon ni Lolo Temyong. Yun din ang gabi na hindi ko makakalimutan dahil nakakita ko ng isang mabuting Tikbalang na ang tanging kasalanan lamang ay minahal niya ng gusto ang aking ina na si Marina. Unti-unti siyang naglaho sa aking paningin, ngunit sa pagkakataong yon, alam ko na kahit kailan ay hindi ko na siya makikita pa. Pumatak ang luha sa aking mga mata nang tuyuyan siyang maglaho sa aking harapan. Matagal akong nakatayo bago ako bumalik sa bahay kasama si Nathaniel. Ipinagtapat ko sa aking mga magulang ang tungkol sa ginawang kabutihan ng Tikbalang at ang tungkol naman sa pagkatao ni Lolo Temyong ay itinago ko sa lahat ng mga tao. Tanging ako lamang ang nakakaalam na siya ay isang Tikbalang. Samantala, pagkalipas ng 3 araw, nagsilang si nanay ng isang malusog na sanggol. Pinangalanan namin siyang Chichi, ngunit namatay ang kanyang kambal-ahas. Yun ang dahilan kung bakit sa pamilya namin ako lang ang nagkaroon ng kambal na makamandag na ahas. Sa kasalukuyan ay albularyo pa rin ako o manggagamot at kasama ko pa rin ang aking kakambal na si Nathaniel. Kailangan ko siyang ikulong sa silong ng aming bahay para na rin sa kanyang kaligtasan. At kahit siya, marami na siyang nailigtas na buhay
sa tulong ng kanyang kaliskis na siyang ginagamit ko sa pagtatawas para sa mga babaeng buntis. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Blair. Sana po ay palagi kayong nasa maayos na kalagayan. Patuloy po sana kayong mag-upload ng mga kakaibang kwento na kapupulutan ng aral ng ibang tao na naliligaw ng landas. Sana po ay palaging manaig ang kabutihan sa puso ng bawat tao, hindi lang para sa kanyang kapwa, kundi para na rin higit sa lahat sa Panginoong Diyos na siyang dakilang lumikha. Lubos na nagpapasalamat, Eloy. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at ang mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Diyos na lumikha.